walking with God. Sabihin niya nga, walking with God. Ayan. Paglakad kasama ang Diyos. Walking with God. Ang tao ba ay pwedeng maglakad kasama ang Diyos? Amen. Pwede tayong maglakad sa buhay kasama natin ang Diyos. No, kaya sabi nga, ano ba ang tunay na kahulugan ng paglakad kasama ang Diyos? Yan po yung ating titingnan sa umagang ito. No? We will look at the life of Enoch, a man who lived faithfully in a dark age and was taken by God without tasting death. No, his life was marked by quiet obedience, steady faith, and a walk that pleased the Lord. No, makikita natin sa buhay po ni Enoch. Sabihin niyo, Enoch. Ayan, si Enoch. Yan po, no? Siya po ay yung topic natin sa umagang ito. At titingnan natin kung paano, how do we remain faithful in a world of compromise. And what happened when our walk leads us straight into God's glory. So sa ating pong Bible verse, next slide please, basa po natin yung ating unang verse sa Bible, sa Genesis chapter 5 po yan, 21 to 24. Sabay-sabay po basahin natin. 65 taon na si Enoch nang maging anak niya si Methuselah. Nabuhay siya ng 300 taon at nakasama ang Diyos. At nagkaroon din siya ng mga anak at umabot siya ng 365 na taon. At sa buong panahong iyon ay kasama nga niya ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ayan, yan po yung ating Bible text, ano? Sinasabi dyan na 65 years old si Enoch nung naging anak niya si Methuselah. Okay? Nabuhay pa siya ng another 300 years, nakasama niya ang Diyos. No, napakagandang isipin na nung araw, ang taon ng buhay ng tao ay napakahaba. Ano? Maabot ng 300, imagine mo yun, napakaraming karanasan. Yun sa buhay, yung 300 years, ano? At sabi diyan, yung 300 na taon na siya'y nabuhay, kasama niya ang Diyos. Sabihin nga natin, kasama niya ang Diyos. Ayan, no? So napakahabang panahon, 300 taon, ang buhay niya ay hindi boring. Ang buhay niya ay hindi problemado. Ang buhay niya marahil ay hindi mabigat. Kasi ang sikreto ay kasama niya ang Diyos. Sabihin niyo, kasama niya ang Diyos. Ayan. Pag ang buhay natin, o sa buhay natin ay kasama natin ang Diyos, hindi po magiging mabigat ang takbo ng buhay natin. Andiyan ba kayo? Kapag alam natin na kasama natin ang Diyos, magiging magaan ang pakiramdam natin. Magiging mabuti ang ating pananaw, atmosphere sa buhay. Kasi ang Diyos ay mabuti. Sabihin nga natin, ang Diyos ay mabuti. God is good. Dahil siya ay mabuti at mapagmahal na Diyos, lahat ng ikakabuti natin ay gusto ng Diyos ibigay sa ating buhay. Naniniwala ko na yung 300 taon na ito nakasama ni Enoch ang Diyos. Yan po, lumalakad siya, nakasama ang Diyos, walking with God. At sabi diyan, mabot siya ng 365 years old. Pero, hindi siya namatay after ng 365 years niya. Kundi, siya po ay, anong sabi ron? Nawala. Sabi niyo, nawala. Ayan, biglang nawala. Bakit? Hindi po siya kinidnap. Andiyan ba kayo? Hindi po siya naligaw. Hindi po siya nagka-amnesia. Hindi siya naglayas o anumang ginawa na paglayo, bagkos. Siya'y nawala dahil
kinuha po siya ng Diyos. Sabi niyo, kinuha siya ng Diyos. Ayan. Kinuha siya ng Diyos. Alam naman natin dito sa ating panahon, pag may nawawala, nahanap natin, di ba? Ultimo nga yung aso at pusa, pag nawawala, inahanap natin, di ba? Amen. So yung tao pa, pag nawala yung tao, hinahanap. And makita natin, dahil modern ng technology natin, pinopost na po sa picture, missing person. At minsan, nagre-repost tayo para makatulong dun sa naghahanap sa kanilang mamahal sa buhay. Siguro kung uso na yung Facebook ng araw, malamang, pinost din si Enoch, no? Na mga mahal niya sa buhay. Missing person, Enoch. Ayan. Wala eh. Ang hindi alam ng marami, ang kumuha pala sa kanya ay ang Diyos. Sabi niya, ang Diyos. Kinuha siya ng Diyos. At alam niyo ba, darating ang panahon na mauulit yan, yung pagkuha ng Diyos kay Enoch. Pero hindi lang isa ang kukunin ng Diyos. Hindi lang isang tao, kundi maraming tao. Sabi niyo, maraming tao. Ayan. Sabi mo sa iyong katabi, kasama kaya tayo ron? Ayan. Kailangan sumama tayo, no? Kasi ang sikreto pala para makasama tayo ng Diyos at kunin tayo ng Diyos ay yung lumakad tayo na kasama ang Diyos. Gayahin natin si Enoch sa kanyang buhay, hindi siya nagsosolo. Hindi siya solo flight. Hindi siya nabubuhay para sa sarili lamang niya. Kundi, sinasama niya ang Diyos or kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa araw-araw. Marahil pagising pa lang niya, nananalangin na siya sa Panginoon, nakikipag-usap na siya sa Panginoon, nagko-communicate na siya sa Lord, at meron na agad siyang relasyon sa Panginoon. Pagdilat pa lang ng mata niya sa umaga. Marahil sa maghapon, kinakausap pa rin niya ang Diyos. No? Ako, ganyan ang experience ko po. Kahit na nakahiga ako, pagbangon ko, kinakausap ko na agad si Lord. Nagpe-pray na agad ako. I hope kayo rin magpe-pray pagising nyo. At kahit na kayo ay pupunta na sa trabaho, pupunta sa eskwela, o kahit sa trabaho na kayo sa school, pwede nyo pa rin kausapin si Lord. Hindi po siya bawal doon sa ating mga pinupuntahan. Amen. Hindi siya bawal sa school, hindi siya bawal sa trabaho. No? Kasi personal natin yun, na communication sa Panginoon. Kausapin natin siya. Sabi nga, kadaupang palad ang Panginoon. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw, lagi nating kasama dapat ang Diyos. Yun ang sikreto ni Enoch. Kaya siya kinuha. And sabi ko, one day, that will happen again because ang susunod na hinihintay natin na malaking kaganapan sa buong mundo ay yung tinatawag nating rapture. Sabi niyo, rapture. Ayan, nung linggo ay ating tinalakay ng rapture ay ang pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga anak at kanyang dadalhin sa langit. So, sino po mga anak ng Diyos sa umagang ito? If we believe in our hearts that we are children of God because we accepted the Lord sa ating puso at siya po ang ating Lord and Savior, siya yung ating sinasamba, siya yung ating kinikilala, siya yung ating sinusunod, ang kanyang salita, ang pagkain ng ating kaluluwa, no? At hindi natin kinakahiya sabihin, tayo'y tagasunod ni Jesus. Sabi ng Bible, kung sino man ang nagmamakahiya sa Panginoon dito sa lupa, ay ikakahiya din niya pagdating sa langit. So once na tayo po'y bold and courageous, na sabihin natin, I am a Christian, I am a born again, ako'y tagasunod ng Panginoon, hindi ko kinakahiya na ako ay alagad ng Panginoon, tagasunod niya,
Hindi rin niya tayo kakahiya at isang araw, kukunin niya tayo para makasama sa kanyang piling. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Amen. So, pag tayo kinuha na ng Panginoon, sabi ko ngayon nga, pupunta na tayo doon sa piling ng Diyos. Yun ay kung magra-rapture na buhay po tayo. Kasi dalawa yan, way na makasama natin si Lord. Either kunin tayo ng buhay, rapture, which is rapture, o kaya po, dadaan tayo sa kamatayan, which is the natural way. No? Pero, kay patay man o buhay, pagdating ng rapture, parehong kukunin po yun ng Panginoon. Sabay na kukunin. Actually, mauuna lang sandali ang mga namatay. No? Sabi sa 1 Thessalonians 4, na sa isang kisap mata, in the twinkling of an eye, no? At sa malakas na tunog ng trompeta, ay babalik ang Panginoon, bababa mula sa langit at kukunin ang kanyang mga anak. At tayo po yun. Sabi mo sa iyong katabi, tayo yun. Na believers ni Jesus. Amen. Kaya, habang buhay tayo ngayon, siguraduhin natin na totoo yung ating faith sa Panginoon. Hindi lang tayo nandito kasi nakikigaya lang tayo or meron lang tayong pinagbibigyan na mga tao. Gusto nating matuwa sila sa atin, kaya pag in-invite tayo, sama tayo, pero total nandito na tayo, gawin na nating totoo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Kasi darating ang panahon na sabi ng Bible, merong kukunin, merong may iwan. No? Sa mag-asawa. Imagine niyo kung sa mag-asawa, yung isang asawa kinuha, yung isa na iwan. Masakit po yun. Di po ba? Ba't wala kayong kibo? Masakit, di ba? Kung sa pamilya natin, magkakapatid, 5 kayo, yung 3 na rapture, yung 2 na iwan, o yung 3 na iwan, masakit din yun. Come to think of it, magkakadugo kayo, magkakasama kayo sa bahay, lumaki kayo pareho, sila naiiwan, sila hindi nagjo-join, hindi nakakarinig ng kaligtasan ng Panginoon. Pero tayo, ito, ang tagal natin sa church, hindi natin sila naakay sa Panginoon. Panahon na para ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Para sila ay madala natin. Balikan po natin si Enoch. Sabing ganyan, Enoch was the first man to be taken to heaven by way of rapture, rather than by way of death. Hindi siya dumaan ng kamatayan. 2 lang po sa Bible, Old Testament, ang na-rapture, na hindi dumaan sa kamatayan. Si Enoch ang una, pangalawa po si Propeta Elijah. At naniniwala ko na sa Book of Revelation, sinabi po roon na mayroong 2 propeta na itatayo ang Diyos, mangangaral ng salita ng Panginoon during the Great Tribulation. Ito yung meron ng Antikristo. Meron ng mga nagtatatak ng 666 at nagpupugot ng ulo, sila po yung itatayo ng Diyos para mangaral. At ang sabi ng Book of Revelation, 144,000 ang maliligtas. At gaya ng sabi ko, hindi po yun mga Jehovah's Witness. Andiyan ba kayo? Yun po ay mga Messianic Jews, mga Hudyo, na sasampalataya sa Panginoon during the Great Tribulation. So dahil po si Enoch at saka po si Elijah ay hindi nakatikim ng kamatayan, papatayin sila during that time na mga alipores ni Satanas at ng Antikristo. Papatayin sila. At sabi pong ganon, after 3 days, bubuhayin sila ng Diyos. So makakatikim sila ng death sa panahon ng Revelation.
Pero magre-resurrect uli sila. Mabubuhay muli. Kaya, magtataka yung mga tao, di ba pinatay na natin to? Bakit nangangaral uli? Ayan. So, yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the life and the resurrection and the life. He who believes in me, though he was dead, yet shall he live. Sabi mo sa iyong katabi, si Jesus ang muling pagkabuhay. Kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Kasi hindi niya hayaan ang kamatayan ay magwagi sa atin. At ang pangako niya, ayan po, isang araw kukunin niya ang lahat ng mga tapat niyang anak. So he was taken, sabi diyan, no? His story is of perennial interest on that account. Ang kanyang kwento po ay talagang pangmatagalan at makikita natin napakalaking impact sa pananampalataya. He and the age he lived furnish us with a prototype for believers today, who like him lived in the verge of rapture. Titingnan po natin yung story niya in 4 parts. So makita natin, sabi po dyan, ang panahon na kanyang kinalagyan nung araw ay prototype. Sabi niya prototype. Sinabi po natin prototype ay kahalintulad, kapareho ng panahon natin ngayon. So, ibig sabihin, yung panahon natin ngayon, hindi lang ngayon nangyari, kundi even sa time ni Enoch, mayroon na mga ganitong surroundings. Ano po? Ano ba yan? Number 1, titingnan natin yung surrounding gloom, which is found in Genesis chapter 4, or Genesis, no? Ano yan? Nakalagay yan? 4 verse 6. Sinasabi riyan na pwede ba nating i-flash yung Genesis 4:6? Sabing ganoon sa Genesis 4:6. Ayan. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast?" Ayan. Sabi ng Panginoon, bakit? Cain, bakit ka galit? Ayan, bakit mahaba ang iyong mukha? Parang sa term natin, mahaba ang mukha. Why is your face downcast? Ito po ang background nito, si Cain at si Abel. Naalala nyo, magkapatid po yan. Sila ang unang anak ni Adan. Sila pareho po ay naghandog sa Panginoon. At inihandog ni Abel ay pinakamainam na kanyang alagang tupa. At ito namang si Cain, naghandog siya ng pinaka-harvest niya po sa kanyang mga pananim. Kasi si Cain ay isang farmer at ito naman si Abel ay isang shepherd, tagapag-alaga ng hayop. No? So, karoon ng paghandog sila at sabi ng Bible, tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel at yung kay Cain, hindi. Merong iba nagsasabi, kasi pastor, inihandog niya, gulay Inihandog niya, halaman yung kay Abel talagang inihandog yung animal. No? But, wala po kasi yan doon sa inihahandog. No? Kundi, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng naghahandog. Sabi mo sa iyong katabi, sa puso. Ayan. Halimbawa ngayon, nandito tayo sa church, hindi yung handog natin ang titignan ng Diyos, kundi yung laman ng puso natin sa ating paghahandog sa Panginoon. Amen ba? Yun ang dahilan kaya hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain. At syempre, alam niya naman, na-reject si Cain and typical na response ng mga nare-reject is nagagalit. No? Nagtatampo. Nagagalit. So mahaba yung mukha.
Kaya ang tanong ng Diyos, bakit ka nagagalit? No? Anong kinagagalit mo, Cain? At bakit ganyan ang mukha mo? Ang kasunod na verse dyan, sinasabi na, kung mabuti ang iyong ginawa, okay, magiging maayos. Pero kung mali ang iyong ginawa, masama yung ginawa, meron nitong consequence. At yun po ang nangyari, alam natin sa istorya na yon, sa sobrang galit ni Cain, napatay niya si Abel. At siya ang kauna-unahang murderer sa Bible. Kaya, yun po, no? Makita natin sa panahon ni Enoch, no? Socially permissiveness. Pero, saan na ba yun? Ayan, sinasabi rin dyan, saan na ba yun? Okay. Merong comparison po kasing ginawa sa... saan na ba yun? Sandali lang po hanapin ko lang Okay. Ayan, andyan pa ba kayo? Ayan, ito na, malapit na. Okay. Ayan, si Enoch po ay seventh from Adam. Ikapito po siya sa saling lahi ni Adan sa pamagitan ni Seth. Kasi nung pong namatay na si Abel, nagkaanak uli si Adan at Eva. At yun po si Seth, yung pangatlong anak nila. So, si Abel, si Cain, si Seth. Nung namatay si Abel, si Seth yung naging anak nila, Adan. So, mula kay Adan, si Enoch po yung ikapitong generation galing kay Adan. Imagine niyo ikapito siya. At doon naman sa lahi ni Cain, no? Sinasabi po na ang ikapito na katapat ni Enoch, noong time na yon, sa linya naman ni Cain ay si Lamech. Sabi niyo, Lamech. No? Si Lamech, sabi po, siya po ang godless o yung tinatawag na masamang lahi. Galing kasi siya kay Cain unang mamamatay tao. So yung kanyang mga henerasyon, pababa, walang lumabas na mabuti. Walang lumabas na mabait. Puro masasamang tao. At si Lamech ang pinakamasama na seventh generation ni Adam. At ang katapat niyang seventh generation sa linya naman ni Seth ay si Enoch. Kung gaano kasama si Enoch, yun naman ang opposite ni kung gaano kasama si Lamech, yun naman ang opposite ni Enoch. Sobrang makadiyos naman si Enoch. So, bakit ko binanggit yun? Para makita natin po na may mga lahing pinagmumulan ang mga ito. At dahil doon, si Enoch po, sa side siya na mabuti. Sa side ni Seth. Sa side ni Cain, si Lamech naubod ng sama during their generation. So, contemporary po yan, si Enoch at si Lamech. Tutusin, relative yan sila, magkamag-anak sila. Iisa yung pinanggalingan nila, si Adan. Tama ba? Ang tanong ko, sa inyo bang mga pamilya at lahi, lahat ba ay makadiyos?
O may mga lumilitaw din po ba mga lahi ni Cain? Di ba? Bawat pamilya may mga struggle minsan. Hindi naman natin sasabihin na mamamatay tao. Sabihin lang natin na mga pasaway, sakit ng ulo, mga rebelde, mga problema sa pamilya. Meron ba kayong ganon dito? Oo. Pagka wala kayong ganon, perfect family kayo. Ipopost ko kayo. This is the perfect family of the Lighthouse of Asia Church. Walang masama sa kanilang pamilya. Di ba? I believe na every family may mga tinatawag tayo na black sheep o sabihin natin black sheep, pasaway, pasakit ng ulo. No? Kasi normal yun eh. Dalawang pamilya, pinagmumula na mag-asawa. Pamilya ng lalaki at pamilya ng babae. Kaya nga kapag ka may problema, nagtuturoan mana kasi sa'yo yan kaya ganyan. Ang sinisisi, yung isa, at sinisisi naman ng isa, yung isa rin. Bakit nagkakaroon ng gano'ng pananaw? Kasi nga, panahon pa lang ni Adan, yung kanyang dalawang anak, hindi pareho. Kaya alam nyo, kahit sa mga anak, hindi pare-pareho ng ugali. Agree ba kayo dyan? Doon sa may mga maraming anak, try nyo i-compare yung mga ugali ng anak nyo. Sabi nyo, bakit itong isa mukhang mabait? Itong isa mukhang pasaway. Bakit itong isa mukhang puro honor ang binibigay sa akin? Parangal. Yung isa puro kahihiyan. Puro embarrassment. Ayan. No? So, ganun po yan. Doon nagsimula yan sa panahon ni Adan. Sa pamilya ni Adan. Ano ho? So, kita natin yan. Sabi po ganun, balikan natin si Enoch. Focus tayo kay Enoch kasi siya yung kinuha ng Diyos eh. No? Siya yung kinuha ng Diyos. Kinukuha rin naman ng Diyos yung masama. Andiyan ba kayo? Baka sabihin nyo, unfair ang Diyos eh. Kinukuha rin ng Diyos yung masama. Kaya lang, hindi rapture. Hindi sila nara-rapture. Talagang dumadaan sila sa natural na kamatayan. Ang masakit nito, hindi lang isang kamatayan, meron ang masama. Dalawa yung kamatayan naghihintay sa kanila. Kamatayan dito sa lupa and then kamatayan sa kabilang buhay, which is, sabi nga, eternal separation or damnation from God. Yun ang masakit. Kaya, kung meron pa kayong natitirang pasaway sa bahay, evangelize nyo na, sabi ka ni Paulo kanina, no? Akayin na natin sa Panginoon. Turuan na natin silang manampalataya sa Diyos. Para sa ganon, sama-sama tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Mahal tayo ng Diyos. Nais siya ligtas ang lahat ng ating pamilya. So, yan po. Socially, sabi diyan, live in an age of permissiveness. Ano po yung permissiveness? Yan po yung pwede lahat gawin. Parang walang bawal. Okay lang lahat. No? Sa 2 Timothy 3, 2-3, part po ito ng last days signs. Tinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, sapagkat magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwain sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi magpapatawad, mapanirang puri sila, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, at hindi mapagmahal sa kabutihan. So, yun yung panahon ni Noe. Sino nga yung pinag-uusapan natin? Enoch. Ayan. Miral na naman yung memory gap ko. Si Enoch. Ayan. Di ba yung mga binanggit, last days, panahon din yan natin. Ngayon nakikita natin. Di po ba? Agree ba kayo? Meron ba kayong nakita na ganyan? Di ba marami sa panahon natin, ganyan yung mga ugali ng tao ngayon? Sabi, iba nga, sobrang liberated.
Talagang kahit anong gusto nilang gawin, ginagawa nila. Lalo na kung wala pa pong pagkakilala sa Panginoon. Walang takot sa Diyos. Yung mga taong walang takot sa Diyos, malakas po ang loob gumawa ng masama. No? Andiyan yung premarital sex, alam natin, mga LGBT. Nung araw, walang LGBT. Nung araw, walang makikita tayo na lumalantad ng mga LGBT. Nakatago sila, di ba? Pero ngayon, meron na silang Pride Month. Anong buwan yung Pride Month nila? Yung mga updated yan. Pride Month ng LGBT. June. June. Kita nyo. Sinabay pa sa birthday ko. Pambihira. Pride Month. Ayan, June, no? Talaga, ginamit pa nilang symbol. Yung rainbow. Samantalang yung rainbow ay symbol ng Diyos yan. Na hindi na papatayin ang mga tao sa pamagitan ng pagbaha. Very open na ngayon ang mga third sex. Talagang social media, makikita nyo. Wala nang tawag yan, tatago. No? Yung mga corruption, kita natin sa government. Yung mga nababalitaan natin sa ating bansa ngayon, di ba? Hindi pa matapos-tapos yung issue ng impeachment. Sino pinagtatalunan kung itutuloy o hindi, ibabasura. Anong gusto niyo? Tuloy o hindi? Ha? Sino ang tuloy? Sino ang hindi? Sino ang ayaw magtaas ng kamay? Wala kayong pakialam. Wala naman may tutulong sa bansa natin yan. No? Imbis na fokusan yung pagtulong at makabigay ng tulong, yung mga nasa gobyerno natin, napakalalaki ng sweldo. Pero ang mga taong bayan, naghihirap pa rin. Corruption. Scamming. Marami bang scamming ngayon? Meron na bang may nabiktima sa inyo ng scam? Ha? Alam niyo, masakit no? Pagka nabiktima ka ng scam. Pagkatapos, yung scammer, makita mo, pagala-gala, nang bibiktima na naman ng iba. Hindi nahuhuli, hindi nakukulong. Ganyan yung panahon ng kasamaan. No? Kaya sabi nga, patayan. Maraming patayan. Hindi natin may kakailan na yan, hanggang ngayon, inaano natin yan sa ating bansa in the past. Maraming namatay. Paglaganap ng iba't ibang kasamaan, nandiyan na yung mga false teaching, false religion, false doctrines, kung ano-ano. So lalong lumaganap. No? It's an age of permissiveness. Panahon na kung saan parang okay na lang lahat. Pag ginagawa ng marami, gawin mo na rin. No? Majority wins. Kung ano yung nakita mong anod ng mundo, sumabay ka na lang. Pagka sumalungat ka, marami kang magiging kalaban. Maraming magagalit sa iyo, maraming maiinis sa iyo. Yun po ang ating mundo. At si Enoch, I believe, sumasalungat siya sa panahong ito ng kanyang kinabubuhayan. Number 2, it says, scientifically, he lived in an age of progressiveness. Ayan. Kung noong time na yon, progressive na sila, imagine niyo pa kung gaano ka-progressive yung time natin ngayon. Kung gaano ka-advance, ano? Sa ating panahon, sinasabi na advanced technology includes a range of innovation like artificial intelligence. Artificial intelligence. Ano? Nakita natin na sa AI, ang dami ng nagagawa. Ang dami ng, minsan, nakakapanloko pa sa pamagitan ng AI. Di ba? Mga fake news minsan. Mga napapanood natin video sa Facebook. Akala na maraming tao, totoo.
na tao yung nagsasalita, yung pala, artificial intelligence. No? Ano pa? The Internet of Things, blockchain and biotechnology. Ito po yung mga technology na nagtatransform ng various sectors, impacting how we live, how we work, and how we interact with the world. No? Panahon po natin ngayon, nakaimbento na ng mga robot. Robot na papalit sa mga tao, sa mga pabrika, sa mga domestic na bahay, no? Mga robot na pwede na magtrabaho. Kaya darating ang panahon, mawawalan ng trabaho mga tao. Mawawalan ng trabaho. Kasi papalitan na ng mga robot. What else? Sabi dyan, mga sasakyan. Sa sobrang traffic ngayon, may mga nakaimbento ng lumilipad na kotse. Di ba? Imagine niyo yan. Pag nandun na tayo sa time na yun, lumilipad. Diyan na tayo magkakatraffic sa kalawakan. Diyan na magbubungguan, magbabagsakan. But again, advanced technology. Ang tao ay tumalino na ng tumalino to the point na, yun na nga, especially mga inventors, mga scientists, karamihan, hindi naniniwala yan sa Diyos. Sa kanilang talino at galing, nagtitiwala. So, yan yung panahon po na nila Noe ni Enoch, no? And spiritually, number 3, sabi, it's an age of presumptuousness. Ano po yung age of presumptuousness? Yan po yung panahon na mga tao ay pagkawalang galang, pagkawalang pakundangan. Both terms convey the sense of disrespect, impertinence, or taking liberties without proper regard for social norms or boundaries. Another translation could be the boldness and the lack of hesitation in overstepping. Sinasabi po dyan na panahon ng presumptuousness, pagkawalang galang at pagkawalang pakundangan sa iba. Ito yung panahon na marami na walang galang, walang respeto. Ano po yan? Masyadong tumatapak, nananapak sa iba. Ang Pilipino, tayo ay kilala dyan sa kategory na yan. Pag nagtanong ka po sa ibang bansa, yung umaasensong Pilipino, umuunlad na Pilipino, biglang hihilahin pababa. Anong tawag natin dyan? Crab mentality. Magaling ang ating lahi dyan. Crab mentality. Gagawa ng lahat, maninirang puri, magsasabi ng kung ano-anong masasama laban doon sa tao para ibagsak. Ibaba siya. Andiyan ba kayo? Hopefully, hindi po tayo maging ganoon. No? Lack of hesitation and overstepping. Sa mga trabaho, ganyan eh. Gusto mo ng promotion, nag-aagawan kayo sa promotion, gagawa ka ng paraan para ikaw yung piliin, i-promote, kahit na sa maling paraan or sa pamamaraan na kung saan maninira ka, mag-agasip ka, o kaya i-slander mo yung tao para lang ikaw yung makinabang. Marami pong ganyan tao ngayon. Andiyan ba kayo? Tingnan mo yung katabi. Sabi mo, hindi ako ganun. Hindi tayo ganun, ha? Huwag tayong manirang puri. Huwag tayo, ang sabi dyan, mawalang galang at maging disrespectful sa iba. Let's always respect one another. Andiyan ba kayo? Mahalaga yung pagrespeto, paggalang, pagkilala ng karapatan ng bawat tao. At, yun po, mamuhay tayo ng tahimik, sabi ng Bible. Huwag na natin gayahin ang sanlibutan na ito po yung kanilang mga pag-uugali at mga
pamumuhay. At ito po yung ayaw ng Diyos. Amen po ba? Next, number 2, sabi nga, saving grace. Sabi niyo, saving grace. Ayan, sa Genesis 5, 21 to 22, basahin po natin sabay-sabay. 65 taon na si Enoch na maging anak niya si Methusalem. Nabuhay siya ng 300 pa nakasama ang Diyos at nagkaroon din ng anak. So siya po yung nakaranas ng saving grace, biyaya ng pagliligtas ng Panginoon, na walang pinagkaiba rin naman sa atin. Ang Diyos ni Enoch at ang Diyos po natin ay iisang Diyos lang. Amen? You have the same God. And if God saved him by grace, we are also saved by grace through faith in Jesus Christ our Lord. Sabi nga ay, yung kanyang pagliligtas, no? Hindi lamang sa spiritual siya niligtas ng Diyos. Niligtas din siya marahil sa panganib, marahil sa masasamang tao, paligid. No? Kasi nga, yung panahon niya ay malawak ang impluensya ng kasamaan. Tayo rin ay namumuhay po ngayon sa mundo na maraming tukso, maraming inaalok ang sanlibutan. Andiyan ba kayo? Maaari sa work, no? O maaaring barkada, bisyo, naalok sa atin. Kung estudyante kayo, baka may mga classmate kayo na nagyayaya sa inyong uminom, nagyayaya sa inyo na manigarilyo. Yun ang simula. Doon nagsisimula yun. Pag kayo ay bumigay, habang lumalaki kayo, tumatanda kayo, madadagdagan yung bisyo. At pag kayo ay napalulong na sa bisyo, napakahirap na makawala. Kaya mahalaga pinipili natin yung ating kaibigan na sasamahan. Sabihin mo sa yung kaibigan, friends tayo. Friends for God. Ayan, no? Kaibigan para sa Diyos. Yung magdadala sa atin sa kabutihan. Magdadala sa atin sa magandang buhay sa Panginoon. Yung ilalapit tayo sa Diyos at yung buhay natin magiging pagpapala. Saving grace yan po. Naranasan ni Enoch. Number 3, sabi po, simple goodness. Sabi niyo, simple goodness. Ayan. Sabi po dyan, ang kanyang patutuo ay patutuo niya sa Diyos, Godwards. Dahil sabi po ng Hebrews 11:5, na dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi nga siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. Ayun ang dahilan kaya siya nilipat ng Diyos, kinuha ng Diyos dahil naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng kalugod-lugod? Pleasing, no? In English pa. Kalugod-lugod, pleasing, kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, maganda ang tingin ng Diyos sa Kanya. Mabuti ang tingin ng Diyos sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat maganda rin ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan maganda rin ang impression at nakikita ng Diyos sa atin. Tandaan natin, hindi lamang panlabas ang nakikita ng Diyos sa atin, kundi yung puso natin. Motibo natin, yung ating desire, no? Yung ating mga nilalaman ng puso. Bakit ginagawa natin yung ating mga ginagawa? Dahil mabuti ang kalooban natin. Yan ay ikakatuwa ng Diyos. At alam niyo ba, pag natuwa ang Diyos, ang Kanya pong ganti sa atin, uulan ng pagpapala sa ating buhay. Pababahain ng Diyos ang pagpapala sa ating buhay. Ibubuhos niya yung pagpapala na hindi natin ma-imagine. Kasi ang Diyos ay mabuting Diyos. Amen. Sabi ng Book of Hebrews, He's a God who rewards those who believe Him. Siya ay Diyos na nagagantimpala sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya ito si Enoch,
Naging kalugod-lugod siya sa Diyos bago siya inilipat, kinuha ng Panginoon. And if we will follow His example, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, pleasing ang life natin sa Panginoon, makita ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanyang salita, na tayo ay nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod, tayo ay nagpapatuloy. Binabahagi natin ang pag-ibig ni Kristo, binabahagi natin si Jesus sa iba, makakaasa tayo. Kagaya ni Enoch, kukunin tayo ng Diyos. Amen po ba? Next is sudden glory. Sabi niyo, sudden glory. Ayan. Sabi ng Genesis, hindi pala. Bago pala yung sudden glory, balik tayo ng isa pa. Yung his testimony, manwards. So may testimony si Enoch sa harap ng Diyos. Meron din siyang testimony sa kanyang mga paligid, sa mga tao. Ang sabi ng Jude 14 verse 15, tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch, kabilang sa 7 saling lahi mula kay Adan, nang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang masasamang gawa at paglait sa Diyos. So kaya nga, sinasabi natin si Enoch ay isang propeta dahil nangaral siya sa kanyang kapanahunan. Binalaan niya yung mga tao tungkol sa kasalanan, kasamaan, at nag-prophesy po siya na sabi niya, dumating na ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang masasamang gawa at paglait sa Diyos. Sa panahon ni Enoch, imagine niyo yung time na yon, ang kanyang pre-prophesy ay yung mangyayari sa Revelation. Ito po yung binabanggit na second coming ni Jesus, na kung saan kasama ni Jesus ang libu-libong, ano yung sabi dyan? Banal. Sabi nyo, libu-libong banal. Sino yung libu-libong banal? Yung po mga mananampalataya ng Panginoon. Yan po yung mga na-rapture na, at saka po yung mga namatay sa pananampalataya kay Kristo sa panahon ng Great Tribulation. Bababa ang Panginoon mula sa langit kasama ang libu-libong banal. Pag na-rapture po tayo, kasama tayo dyan sa sinasabi ni Enoch. Nakasama ng Diyos. Pagbaba niya. Gusto niya ba yun? Excited ba kayo nun? O parang hindi niyo ma-imagine yung sarili niyo, kasama kayo dyan. Pastor, paano nangyari yun? Ang tagal-tagal na niya sinabi ni Enoch. Kasi yung libu-libong banal, yun yung mga tumanggap sa Panginoon. Yung mga nanampalataya sa Panginoon at sumunod hanggang sa huli. At sabi diyan, nangaral nga po si Enoch. Ayan. Yun yung kanyang patotoo sa kanyang mga kababayan o mga kasamahan during his time. So may kita natin dito na alam ni Enoch yung darating na Judgment Day. Ano po yung Judgment Day? Yun yung Great White Throne Judgment. Ito yung paghahatol sa lahat ng hindi kumilala, hindi tumanggap sa Panginoon, hindi sumunod sa Panginoon, nag-reject kay Jesus. Yan po ang binabanggit ni Enoch na huhukuman o i-judge po sila. At alam naman natin sa Bible nakasulat ang judgment po, o ang hatol ng Diyos ay doon po sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng hindi sumampalataya, ang sabi ng John chapter 3, 17 to 18, ay hinatulan na. Kaya napakahalaga yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung desisyon na tayo ay sumunod sa Panginoon. Na maging totoo natin siyang Diyos
at tagapagligtas sa ating buhay. Ito ay mayroong connection sa magiging future natin sa mundong ito. At kung alam natin kung sino ang ating pinagkakatiwalaan, pinananampalatayanan, at kung si Jesus yan, tayo makatitiyak na tayo ay may kaligtasan. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord Jesus? Amen? Hallelujah! Ayan. Panghuli natin point, sabi diyan is sudden glory. Sabi niya, sudden glory. Ayan. Sa Genesis 5:24, gaya sabi ko, at buong panahon na iyon ay kasama nga niya ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Ayan, yun po tinatawag na glory, kaluwalhatian. Yan yung sa piling na ng Panginoon. Tayo po, kapag tayo ay na-rapture, tayo po ay lilipat mula sa katawang ito, mababago po tayo. Tatawagin tayong glorified body. Sabi niyo, glorified. Ayan, yung glorified, bakit? Kasi papasok na tayo sa gloria ng Panginoon. Sa presensya ng Panginoon, sa kanyang kaluwalhatian. At yun ang naranasan ni Enoch. Siya kinuha ng Panginoon. Mula sa immortal na buhay, mula sa bundong ito, makasalanan, siya ay lumipat sa kaluwalhatian. At tayo rin naman nananampalataya sa Panginoon. The moment na tayo po ay kunin ng Diyos through rapture or even through death, tayo po ay makakasama na ng Panginoon sa gloria, sa glory niya. Anong sabi ni Paul? To be absent in the body is to be present in the Lord. Pag tayo nawala sa katawang ito, matik po, pupunta tayo sa presensya ng Diyos. Amen ba kayo ron? Okay, tuloy natin. Sa Genesis 5:24, sinasabi po na Enoch, that he was not, but in Hebrews 11:5, sabi, an extra word is added. Ano pong sabi doon sa Hebrews 11:5? He was not found. Doon sa Genesis, he was not lang. No, yung word. Pero pagdating sa Hebrews, he was not found. Ito po ay clear implication that Enoch was not only missed, but the people actively went looking for him. Hindi lang siya na-miss, hinanap siya. He was not found. Pag sinabing found, lost and found. Hinanap siya, pero hindi siya nakita. He was not found. May naghanap sa kanya. Maaaring may nagkaanak siya, di ba? Nagkaroon siya ng pamilya. Isa lang siyang na-rapture. Yung mga naiwan, naghanap sa kanya. Imaginin po natin. Pag nangyari ang rapture, sa isang pamilya, kung kayo 10, 5 yung na-rapture, 5 yung naiwan, palagay niya ba, pababayaan kayo ng 5, hindi kayo hahanapin? Gahanap yun. Babaha sa Facebook ng post, missing person. Halos lahat ng tao magpo-post ng missing person. May nawala silang mahal sa buhay. Sabay-sabay po yan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Imagine niyo po yung senaryo na ang daming mawawalang tao. Maraming Christian na mawawala. Tapos, ang mga unbelievers o ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, meron na po silang plano kapag nangyari ang rapture. Ang kanila pong ilalagay sa news, alien abduction. Palalabasin nila na kinuha po ang mga nawalang tao ng alien. At yung mga tao naniniwala sa alien, yun ang kanilang magiging pagtanggap. Ay, kinuha nga ng alien. Nasa ibang planeta na sila. O, di ba? Eh, yung iba, ngayon pa lang, hinuhubog na ang isip ng tao na may alien. Pero ang totoo po,
May mga alien nakikita yung iba, yun po ay mga masasamang spirito. Yun ay mga disguise ng devil, na mga demons. Para merong excuse. Pag natupad ang kasulatan ng lahat ng anak ng Diyos ay kinuha na ng Panginoong Hesus. Dinala na sa kanyang piling. Isipin ng marami, kinuha na sila ng mga alien. Yun ang magiging reaction ng mga may iwan. So kung alam natin ang Bible, alam natin ang Scripture, prophecy, may tuturo natin yung katotohanan. Amen po ba? At ngayon pa lang, share nyo na yun sa mga mahal nyo sa buhay na may probability na maiwan. Sabihin nyo, pag naiwan kayo, huwag nyo kaming hanapin sa alien. Ha? Wala kami sa alien. Nando kami sa heaven kasama ni Jesus. Amen po ba? Pero, mas maganda kung sasabihin nyo, sama-sama tayo doon sa heaven. Gusto ko kasama ko kayo, buo tayo, pamilya tayo, let's all go to heaven with Jesus. Amen po ba? Sabi pong ganon, what a picture that presents a dreadful loss millions will experience on this planet within an hour of the rapture. Sa loob na isang oras, after mangyari ang rapture, million po ang mawawala. Hindi na pala libo-libo, kundi milyon. Milyon mga tao. At mag-create yan ng chaos. Mag-create po yan ng masyadong magulong surrounding. At yun nga po. Think of the young people, mga kabataan, brought up in Christian homes, mga lumaki sa simbahan na kabataan, na hindi pala tumanggap sa Panginoon. They will be looking in vain for their missing parents. Kung sila ay pumupunta lang sa church kasi dinadala lang sila ng nanay, tatay nila, pero hindi pala sila talagang totoong tumanggap pa sa Panginoon. Magiging ulila sila pag ang magulang nila ay kinuha na ng Panginoon. And vice versa, kung ang maiwan na yung mga magulang at mawala ang kanilang mga anak na Christian, imagine niyo kung gaano kasakit yun sa mga magulang. Diba? Yung anak mo biglang nawala. Hindi na umuwi, hindi mo na nakita. Masakit sa mga magulang yan. Di ba mga anak? Mahal kayo ng magulang nyo. Mahal nyo rin ang magulang nyo. Kaya, ang gandang prinsipyo natin, walang iwanan. Pagdating sa kaligtasan, walang iwanan. Hanggat maaari, isama natin lahat na ating mahal sa buhay, pamilya natin, doon sa kaharian ng Diyos. At magsama-sama tayo i-enjoy ang promise ng Panginoon sa atin. Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen po ba? Tayo po ngayon ay yumuko at tayo ngayon ay tumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, salamat sa buhay ni Enoch na isang halimbawa sa amin ng paglakad kasama ka. Naway maging inspirasyon po siya sa amin, lalo na sa panahon namin ito na may kaparehong panahon sa kanyang buhay, O Diyos. Na sa kabila ng masamang kapaligiran, masamang impluensya sa paligid, na kuha po niya na lumakad na mayroong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Sa amin pong mundong ginagalawan ngayon, marami po ang tukso. Marami po ang mga bagay, mga tao naglalayo sa amin sa iyo. Maaring trabaho, maaring kabalahan, maaring iba't ibang bagay, o pagnanais sa mga material na bagay, mga tukso ng kayamanan, mga material na bagay. Tulungan mo kami, O Diyos, na amin po ma-overcome ang mga temptations na ito. Kami ay mag-focus sa spiritual at sa eternal na mga bagay. At ang aming pong pag-asa ay nasa iyo, Panginoong Jesus.
Sa oras na ito, O God, muli naming itinatalaga ang buhay namin sa iyo. Muli namin pinapahayag, kino-confess, Jesus, you are the Lord of our life. Jesus, you are our Savior. Wala po kaming ibang sinasampalatayanan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Pumasok ka sa aming buhay, maghari ka. Para sa mga kapatid na naririto na hindi ka pa natanggap, I pray, O Lord, na sa oras na ito, ikaw ay tanggapin nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Magbigay po ako ng opportunity para sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, sa inyong buhay bilang Lord and Savior. Pakisunod po sa panalangin ito. Please follow this prayer with faith. Sabihin po natin, dakilang Diyos, naamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. I need a Savior. Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. And I will follow you the rest of my life. Thank you, Lord, for my salvation. Thank you, Lord, for loving me, even I am a sinner. Lord, I give my life to you and will follow you all the days of my life. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi po ng Bible, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, ay pinagkakalooban niya ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, lahat ng pangako ng Panginoon sa Kanyang salita ay para sa atin na po. Ito po ay ibinigay niya upang tayo magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na matagumpay, buhay na mayroong eternal life po. No? Kaya, purihin ng Diyos, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Minsan pa po. Hallelujah. Hilingin ko po